Si Natsuru ay isang mabahong talunang ang walang silbing buhay ay nagbago ng tuluyan ng misteryosong maging babae. Pagkatapos maging mamaw na camphor, ang tanging layunin niya sa buhay ay makadikit sa mga babae hanggat maaari bago nila malaman na may tinatago siyang lihim. Isang araw, nakasalubong niya ang matagal ng crush na si Sakura pero habang naghihintay ng bus, biglang nagningning ang bracelet ni Natsuru na alalang sinabi ng stuffed spirit guide niyang yon ang hudyat para sa kanyang pagbabago bilang babae. Bago pa siya makagawa ng dahilan para umalis bago mabunyag ang kanyang lihim ay may bumaril naman sa kanila. Ang salarin ay isang redhead na nagsabi kay Natsurong maghanda na dahil ipapadala na niya ito sa kabilang buhay. Gayunpaman, bago pa siya makapagpaputok ay biglang nawala si Natsurong parang si Houdini nang dumaan ang bus sa gitna nila. Habang nagtataka si Sakura kung saan napunta si Natsuru ay nasa kabilang kalsada na ito at nagbabago na ang anyo. Pagkatapos ng transformation, tumakbo na siya ulit para iligtas ang sarili, ngunit huminto siya ng barilin ng pulang buhok ang paanan niya. Tinanong niya kung bakit nito gustong wakasan ang totoong pangarap niyang maging drag queen, kaya naman sinabi ng babae na pareho silang camphor, kung saan muling nagpaputok ang babae, kaya napilitan si Natsurong umakyat sa traffic light. Namangha ito sa pag-iwas ni Natsuru, tinanong ang pangalan niya at matapos sabihin ni Natsuru ay nagpakilala ito bilang Akane Mishima. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Akaning huminto at hayaang lagyan niya ng butas ang kanyang likuran, pero bago ito makaputok ay bigla ring dumating si Sakurang hinahanap si Natsuru. Nainis si Akane sa pag-abala ni Sakura kaya tinutukan niya ito at sinubukang paputukan, kaya naman nagising ang firebending ni Natsuru at nilunsad niya ang mga fireball dito. Nang mawala ang usok sa paligid, sinabi ni Akaning nakakatuwa dahil isa siyang Zober type pero dahil wala siyang pakialam sa kanilang German class ay wala rin siyang ideya sa mga sinasabi nito. Muling itinutok ni Akane ang baril pero napansin ni Natsurong babagsak na ang light pole sa kanya kaya tinulak niya ito mula sa delikadong pwesto bago pa mapahamak. Siya pa ang naging una ni Akane dahil ang anyo niya bilang babae ay isang pinagpalang maganda ang katawan. Pero hindi siya natuwa sa kanilang pwesto kaya nagpumiglas siya na parang isdang inalis sa tubig hanggang sa bumangon si Akane. Dahil sa pagmamalaki ni Akane, hindi siya nagpasalamat sa pagsagip sa kanya at sinipa pa si Natsuru bago umalis. Pagkaalis ni Akane, lumapit si Sakura at tinanong kung ayos lang siya pero umiti lang si Natsuru at bigla na lang tumakbo. Paglaon sa eskwelahan, sinabihan si Natsuru ng kaklase niyang may isang babaeng naghahanap sa kanya. Agad niyang tinanong kung si Sakura ba yon pero sinabi ng kaklaseng kung isa sa mga pinakapopular ng paaralan ang naghahanap sa isang talunang goblin katulad niya ay siguradong tutugisin siya ng mga lalaki roon. Gayunpaman, inamin ng kakaibang kaklaseng kung ang president ng student council ang tatrato sa kanyang parang alipin ay mamamatay na siya ng masaya. Nang lumabas si Natsuru ng classroom para tingnan kung sino ang naghahanap sa kanya, laking gulat niya nang makita ang isang mahiyaing babaeng nakasalamin na naghihintay sa harap ng klase. Tinanong niya kung paano ito nakapasok sa boys side ng school dahil magkaiba ang building ng boys at girls kaya ipinaliwanag ng babaeng bilang librarian ay may pass siyang nagpapahintulot sa kanyang pumasok roon. Tinanong ni Natsuru ang pangalan ng babae, at nang sinabi niyang siya si Akane Mishima, ay muntik nang atakihin sa puso si Natsuru dahil hindi siya makapaniwala na ang uslak at malupit na babaeng nagtangkang tapusin siya kaninang umaga ay naroroon ngayon at nahihirapang magsalita. Sa huli, pumunta sila sa library dahil yun lang ang lugar kung saan pwedeng mag-usap ang mga lalaki't babae nang walang nagiging problema. Sinabi ni Akaning tuwing magta-transform siya, nagbabago rin ang kanyang personalidad kaya humingi siya ng tawad kay Natsuru sa pag-atakit sa masasamang sinabi. Ipinakita rin ni Akane ang bracelet at pinaliwanag na dahil pareho ang kulay ng kanila ay nasa parehong team sila kung saan ang mga kalaban ay pula ang bracelet. Tinanong ni Natsuru kung paano nalaman at sinabi ni Akaning ang stuffed rabbit ang nagsabi ng lahat ng maging camphor. Sinabi rin ni Akane na ipinaliwanag ng kunehong may 3 uri ng sandatang ginagamit ang camphor. Una ay ang baril na ginagamit niya, pangalawa ay ang magic o zober na ginagamit ni Natsuru, at ang pangatlo ay espada na tinatawag rin bilang sword. Matapos ang paliwanag, tinanong ni Natsuru kung kailan pa naging camphor at sinabi nitong 6 na buwan na mula nang unang mag-transform. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Akane sa library at sinabi ni Natsuru ang hiling ni Sakura. Sinabi ni Akaning magalang niyang tanggihan si Sakura dahil yun lang ang paraan upang di na ito lumapit sa babae niyang anyo. Habang nag-uusap, biglang nag-transform si Akane at tinutok ang baril sa leeg ni Natsuru. Nabigla si Natsuru habang iniisip kung ano ang nagdulot ng pagbabago, bigla silang inatake ng camphor na gumagamit ng short type na sandata. Sinabi ni Akane kay Natsurong tumakbo pero nang muling atakihin ay bumalik si Natsuru para sagipin siya. Binanggit ni Akaning dahil di alam kung nasan ang kalaban, si Natsuru ay dapat maging pain para mapalabas ito.
Ginawa ni Nachuro ang sinabi pero muli pa ring inatake si Akaning nagtatago naman sa likod ng bookshelf. Nang hatiin ng atake ang shelf sa dalawa, nakita ni Akane si Sakurang nakatayo sa likod at agad niyang inisip na ito ang umatake sa kanila. Bumulot siya ng baril at pinaputukan si Sakura pero nabangga siya ni Nachuro kaya nagmintis ang kanyang pagtutok. Dahil sa gulat, nawalan ng malay si Sakura pero wala silang oras para tingnan ito dahil inatake na naman sila agad. Doon pinunto ni Nachurong hindi si Sakura ang umatake dahil patuloy pa rin silang tinatarget hanggang ngayon pero biglang huminto ang atake nang tumunog ang bell na hudyat na ng pagsisimula ng mga klase. Matapos pumunta ni Akane sa klase, iniwan niya si Nachuro kay Sakurang mag-isa kaya pinasan niya ito pero nang dumikit ang malambot nitong katawan ay hindi maiwasan ang uslap na magustuhan ang pakiramdam ng pagkarga kay Sakura. Nang mapagtanto niyang para siyang isang asong nag-init, ipinagpag niya ang kung ano-anong mga iniisip at dinala si Sakura sa school clinic sa girls' side ng paaralan at inihiga ito sa isang kama roon. Kinagabihan, pagka-uwi ay sinabi niya kay Harakiring sila ni Akane ay inatake ng kalabang camphor sa eskwelahan at binanggit na sobrang lakas nito. Tinanong ni Nachuro kung may mga lalaking camphor at sinabi ni Harakiring babae lang ang pwedeng maging camphor kaya rin nag-transform siya bilang babae. Nang marinig ito, ipinilit ni Nachurong nagkamali si Harakiri nang gumawa ito ng kontrata sa kanya pero sinabi ng uslap na isa lang ang matang kalooban iyon ng mga moderator kaya walang magagawa. Dagdag pa niya, kung may isang camphor nang lumitaw ay marami pang susunod kaya napagtanto ni Nachurong ang kalabang camphor ay estudyante rin sa paaralan. Kinabukasan sa eskwela, pinatawag ng student council president na si Shizuko si Akane at Nachuro sa kanyang opisina para tanungin ang tungkol sa nangyari sa library. Sinabi nilang wala silang ideya kung sino ang salarin at itinanggi rin nilang naroon sila pero sinabi ni Shizukong kitang-kita niya ang kasinungalingan nila. Paglabas ng opisina, nilapitan sila ni Sakura at tinanong si Nachuro kung kailan ipapakilala ang misteryosang babaeng niligtas siya. Alam ni Nachurong maaaring lumala ang lahat pag nalaman ni Sakura ang totoo kaya sinabi niyang ipapakilala ito kinabukasan pagkatapos ng klase. Masayang nagpasalamat si Sakura at umalis pero hindi ganun kasaya si Nachuro kaya tinanong ni Akane kung ayos lang siya. Imbis na sumagot, inimbita niya si Akaning pumunta sa bahay nila pagkatapos ng klase at sinabing wala ang mga magulang niya kaya nang marinig ito, inisip ni Akaning may gagawin kung ano buong gabi. Sa bahay ni Nachuro, kabado si Akane habang nagmamasid at nang dumating si Nachuro ay tinanong siya kung bakit naninigas. Agad inakala ng uslak na babaeng may iba siyang ibig sabihin kaya ito ay nataranta at napahiga sa kama. Habang nakahiga na parang inosenteng birhen na wala pang karanasan ay sinabi niya kay Nachurong maging marahan pero dahil uslak si Nachuro ay wala rin siyang ideya kung ano ang tinutukoy ni Akane. Umupo si Nachuro sa kama at sinabi kay Akaning kailangan niya ng payo kung paano tatanggihan ang hiling ni Sakura at doon napagtanto ni Akaning wala talaga tong planong kung ano sa kanya. Agad siyang tumayo't sinabihan si Nachurong hindi sana niya tinanggap ang hiling ni Sakurang ipakilala ang babaeng anyo, ngunit biglang nakisawsaw si Harakirit ang itim na kuneho ni Akane at sinabing i-date na lang nito si Sakura. Sinaway sila ni Akane sa ganung ideya kaya minungkahi nilang gumawa si Nachuro ng kamumuhian ni Sakura upang di na niya gustuhing makilala ang babaeng anyo nito. Sinabi pa ng itim na kunehong sirain ni Nachuro ang palda ni Sakura para pabilisin ang proseso pero napasigaw si Akane at sinabing masama yon dahil baka isa si Sakura sa mga babaeng gusto ng dahas. Dahil dito, tinanong ni Nachuro kung mahilig ba si Akane sa ganong bagay pero imbis na sumagot, nag-init ito na parang takuret sinabing depende yon sa pagkakataon. Kinabukasan pagkatapos ng klase, tinangka ni Nachurong iwasan si Sakura pero pinilit siya ni Akane at sinabing gawin ang uslak nilang planong inirekomenda noong nakaraang araw. Nag-transform si Akane sa camphor form para matulungan si Nachuro na mag-transform dahil hindi pa niya kontrolado ang pagbabago ng anyo. Matapos ang transformation, binigyan siya ni Akane ng tapik sa kanyang likuran at paalala ritong gawin ang lahat ng makakaya para kamuhian siya ni Sakura. Nang makita ni Sakura, nagpasalamat ito sa pagligtas at ipinakilala ang sariling si Kaidi Sakura bago tanungin ang pangalan niya. Dahil sa kaba, sinabi ni Nachuro ang tunay na pangalan kaya napansin ni Sakurang kapangalan ito ng kaibigan nung kabataan niya. Masaya si Nachurong tinawag siyang kaibigan pero nagsimulang magpanik nang mapagtantong binigay ang totoong pangalan. Inimbitahan siya ni Sakurang sumama sa rooftop at pagdating nila doon ay inamin ni Sakurang hindi siya makawala sa pag-iisip rito simula pa noong unang araw na nakita siya kaya naman mumiti si Nachurong para bang nanalo na ng loto. Matapos ang pagtatapat, humarap ito kay Nachuro at tahasang tinanong kung gustong maging magkasintahan pero tumungangalang si Nachurong bumibilis ang tibok ng pusong parang kabayong tumatakbo. Takot na makapagsabi ng kauslakan ay nagpaalam si Nachuro at tumakbo papunta kay Akaning nanonood sa kanila mula sa hagdan.
Pagdating sa likod ng pinto, nagpanik si Churu at tinanong si Akane sa dapat gawin pero dahil nasa camphor form ito ay nilabas niya ang kanyang baril at sinabing tatapusin na niya si Sakura. Agad humarang si Churu sa pinto gamit ang katawan niya at sinabing babalikan na lang si Sakura kaya sinabi ni Akaning gawin na ang kanilang plano at tapusin na. Malungkot si Churu pero bumalik siya sa rooftop at ipinahiya ang sarili sa ginawa pero natuklasan niyang si Shizuko ang nakatayo sa harap niya at hindi si Sakura. Nang tanungin kung nasaan si Sakura, sinabi ni Shizukong umalis na ito kanina pa at hindi nagtaka ang uslak na si Churong hindi naman ito nakitang umalis. Tinawag siya ni Shizuko sa tunay na pangalang kinagulat niya pero sinabi ni Shizukong huwag mag-alala dahil isa rin siyang camphor bago ipinakita ang pulang bracelet at nag-transform sa harap nito. Agad namang sumali si Akane kay Churu nang tanungin nito kung si Shizuko ang umatake sa kanila sa library pero mabait namang sumagot sa kanya si Shizukong umaming tumigil lang siya dahil ayaw niyang mahuli sa kanyang klase nung araw na yon. Nagambala naman sila nang dumating ang messenger ni Shizuko at sinabing wag tong maliitin. Sinabi ni Shizukong nakuha niya ang manika mula kay Sakura at dun napansin ni Churong lahat ng nakatanggap ng manika mula kay Sakura ay naging camphor. Inatake sila ni Shizuko kaya tumakbo sila papasok ng school building pero mabilis itong humabol at na-corner sila. Nagdesisyon si Churong harapin si Shizuko at nagpaulan ng fireball sa kanya pero madali lang itong pinutol ni Shizuko at muling umatake. Sinabi ni Churu kay Akaning abalahin si Shizuko habang iniisip kung paano tatalunin. Ginawa ni Akane ang sinabi sa kanya at nang halos matatalo na ito ay biglang tumunog ang fire alarm at bumukas ang mga sprinkler doon. Nabigla si Shizuko kaya nagawa ni Akaning sunggaban ito pero nang itututok ang baril ay pinigilan siya ni Churu. Nagalit si Akane dahil hindi niya natapos si Shizuko pero sinabi ni Churong ginawa niya yon para siguraduhing ligtas si Sakura. Pumayag si Shizukong layuan si Sakura kapalit ng kalayaan nito pero bago umalis ay sinabing nais alamin kung bakit naglalaban ang mga camphor. Kinabukasan, sinalubong ni Akane si Churu sa labas ng school at sinabing gusto silang makita ni Shizuko. Pagdating sa opisina ni Shizuko, sinabi nitong ililipat si Churu sa girls' side ng school dahil kumalat na ang balita tungkol sa kanyang babaeng anyo at ayaw nilang makakuha ng masyadong atensyon. Kinabukasan, nagsimula na si Churu sa girls' side ng kanilang paaralan at nagulat siya nang makita si Akane sa klase niya kaya napaisip ang uslak kung ano na naman ang binabalak ni Shizukong gawin. Nang sabihin ni Akaning maupo si Churu sa tabi niya, sinugod ng mga kaklase ang pwesto ni Churu at nagtipon-tipon sa paligid niya. Doon naman nagpakilala ang class rep nila at sinabi kay Churong sa tabi na lang niya ito umupo. Habang nakikipag-usap si Churu sa vice class rep at isa pa, biglang pumasok si Sakura at sinabing si Shizuko ang nagtalaga sa kanya bilang gabay ni Churu at hinatak siya palabas ng klase. Nang makalayo na sila ay inamin ni Sakurang nagsinungaling siya at sinabi niyang gusto lang niyang makasama si Churu ng mag-isa. Bigla siyang niyakap ni Sakurang tumingala ritong parang tuta bago sabihing mahal niya si Churu. Napansin naman ni Churong nagliliwanag ang bracelet kaya tumakbo siya palayo dahil ayaw niyang matuklasan ni Sakura ang lihim. Sa kanyang pagpapanik ay tumakbo siya sa rooftop ngunit nagulat nang di bumalik sa pagiging lalaki. Nang dumating si Akaning sumunod sa kanya ay pinasalamatan siya ni Churu sa pagtulong pero hinatak siya ni Akane at sinabing hindi sana yon nangyari kung hindi niya sinundan ang mga agaw ng nobyong si Sakura. Sinabi rin ni Akaning sa susunod na magliwanag ang bracelet, dapat siyang tumakbo sa library dahil yun lang ang lugar kung saan pwedeng magsama ang mga lalaki at babae. Nung tanghalian, pinagmasdan si Churu ng lahat ng kaklaseng parang bagong laruan hanggang sa dumating ang class rep at ang alalay para talakayin ang photoshoot. Habang nag-uusap sila ay dumating si Masumi na kinatawan ng school paper para dalhin si Churu sa press club at interviewin ang uslak. Sa press club, sinubukan ni Masuming paaminin si Churu sa mga sikreto pero napigilan niya ito. Paglaon sa klase, pinilit ng class rep si Churong magpakuha ng litrato at pumirma ng autograph habang pinagkakakitaan nila ito. Pagkatapos ng ilang oras, tumakas si Churu at umuwi kung saan nagreklamo siya kay Harakiri sa mga problema bilang babae. Habang nag-uusap sila, tumunog ang doorbell at nang buksan niya ang pinto ay nakita niyang si Akane pala yon na may bitbit na cake. Inimbitahan niya ito sa loob at habang kumakain sila ng cake ay patuloy na binabanggit ni Churu si Sakurang ikinagalit ni Akane. Si Harakiring nagpapahinga sa basurahan kasama ang itim na kuneho ay nagsabi ritong wag maasar dahil hindi kasalanan ni Churong isa siyang uslak. Kinabukasan sa eskwela, sinubukan ng class rep ni Churut ng ibang estudyanteng isali siya sa isa na namang kalokohan pero pumagitna si Sakura at iniligtas siya. Dinala siya ni Sakura sa kafeterya at habang kumakain, sumali si Shizuko kaya ipinakilala niya si Shizuko kay Churu dahil inisip na di sila magkakilala.
Sinabi ni Shizukong narinig na niya ito mula sa mga chismis na kumakalat na may kadate siyang lalaking pareho ang pangalan. Pagkarinig nito, tumakbo palabas ng kafeterya si Sakura at iniwan si Natsurong sinermunan si Shizuko dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon, kaya sinabi ni Shizukong ginawa niya yon para lang mailigtas siya. Agad naman siyang pinalibutan ng mga babaeng nagtanong kung totoo ba ang sinabi ni Shizuko, pero hindi siya nakasagot dahil biglang nagliwanag ang bracelet niya. Nagawa niyang tumakas mula sa mga baliw at narating ang library bago siya bumalik sa pagiging lalaki. Nahanap siya ni Akane at pinagalitan dahil pinayagang magpakalat ng chismis si Shizuko, pero aksidenteng nadulas si Akane na pahiga rito habang nagsasalita. Bago makatayo, nakita sila ni Sakura at inakusahan si Natsurong nangangaliwa sa babaeng anyo nito at pagkatapos ay idineklara ni Sakurang ilalayo niya ang babaeng Natsuru. Kinabukasan sa eskwela, nakaupo si Natsuru sa klase at iniisip kung paano niya ayusin ang relasyon niya kay Sakura habang inaalala ang sinabi nito nung nakaraan sa library. Agad naputol ang mga iniisip niya nang lumapit si Higashida at tinanong kung ba't parang katapusan na ng mundo. Nagulat naman si Natsuru at napatalon dahil hindi niya namalayang lumapit pala si Higashida. Binaliwala ni Higashida ang pagkagulat ni Natsurong halos atakihin at sinimulang banggitin ang nalalapit na cultural festival ng eskwelahan. Sinabi niyang yun lang ang oras sa buong taon na pwedeng maghalo ang mga lalaki at babae, kaya nagagalak siyang mapanood ang beauty contest, lalo na't isa sa 3 idolo ng paaralan ay kumpirmado ng kalahok. Di naintindihan ni Natsuru ang sinasabi ng baliw na may obsesyon hanggang ipakita nito ang school paper na may artikulo tungkol sa pagsali ng babaeng anyo ni Natsuru sa beauty contest. Agad niyang hinablot ang papel at tumakbo papunta sa opisina ni Shizuko at pagdating roon ay nakapag-transform na ito sa babaeng anyo niya. Tinanong niya si Shizuko kung bakit siya isasali sa ganong beauty contest at sinabi nitong ibinibigay lang naman niya ang gusto ng mga estudyante. Pinunto ni Natsurong ginagamit lang siya nito para sa sariling interes at nakiusap na huwag na siyang isali dahil ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Doon naman sinabi ni Shizukong papayag siyang palitan si Natsuru sa kondisyong pasasayahin siya nito. Napasigaw si Natsuru sa gulat pero nalaman niyang gusto lang ni Shizuko ng masaheng di man lang niya nagawa ng maayos. Sinabi ni Shizukong napakapangit ng masahe ni Natsuru at tumutol siya at sinabing hindi niya kasalanang matigas ang balikat ni Shizuko. Ipinaliwanag ni Shizukong dahil yun sa dami ng responsibilidad niya bilang estudyante at presidente pa ng student council. Sinabihan siya ni Natsurong tigilan ang pagsisinungaling dahil bilang student council president ay malayang nagagawa ang nais kahit kailan. Sinabi ni Shizukong nung bata pa ay gustong maging komedyante pero dahil hindi siya mahusay magsalita sa harap ng madla ay sinantabi niya ang pangarap. Pagkatapos ay pinatuloy niya kay Natsuru ang masaheng ginawa naman nito nang hindi tumitingin hanggang sa sinabi ni Shizukong napakalakas ng loob ni Natsuru dahil tila wala siyang kahihiyang dakmain ang mga plat nito. Nang mapagtanto ni Natsuru ang ginagawa niya ay bigla siyang lumayo at tinanong kung bakit ba kasi humarap sa kanya si Shizuko. Binaliwala ni Shizuko ang tanong at nagpasalamat roon pero tinanong ni Natsuru kung maaari nang umatras sa kompetisyon. Bilang tugon, sinabi ni Shizukong ipikit ni Natsuru ang mga matat ng muling idilat ay nalaman niyang sinusubukan siyang halikan ng uslak. Sinubukan ni Natsurong tumakas pero hinawakan siya nito hanggang sa pumasok si Akaning galit. Agad nag-transform si Shizuko at sinabing di dapat magkamali si Akane dahil ang pinag-uusapan lang naman nila ay ang beauty contest. Di naniwala si Akane at sinabing sinusubukan nitong puwersahin si Natsuru kaya tinanong ni Shizuko kung paano nakakasigurong di yun consensual. Tumawa si Akane at sinabing ang araw na puporma si Natsuru sa babae ay araw rin ng pagsakop ng mga alien. Ngunit diniit ni Shizukong dinakma siya ni Natsurong lalong kinagalit ni Akane pero habang naghahanda si Akaning magpaputok, lumakad lang si Shizuko at sinabing dapat nang pumasok sa klase. Bago umalis, sinabi ni Shizuko kay Natsurong aantayin niya ang contest kaya pinaalala nitong nangako na siyang hahanap ng kapalit. Sinabi ni Shizukong wala ng bisa ang kasunduan dahil binutas ni Akane ang dingding ng opisina at sinabing siguraduhin ni Natsurong sa susunod na pumunta siya roon ay nasa anyong lalaki na. Kinagabihan sa bahay ni Natsuru, binanggit niya at ni Akane kila harakarit sa itim na kunehong sasali si Natsuru sa beauty contest. Hindi mapigilan ng dalawang stuffed animals ang pagtawa at sinigurado nilang tuksuhin ang uslak sa bawat pagkakataon kaya itinapon sila ni Natsuru sa basurahan. Humingi ng tawad si Akane sa paglagay kay Natsuru sa sitwasyong yon pero sinabi nitong hindi niya yon kasalanan dahil tusong demonyo ang kaharap nila. Tinanong niya si Akane sa maaaring gawin para sa presentasyon kaya minungkahi nitong kumanta siya. Nagdagdag ang mga plushies na dapat maghanap ng costume na may parehong panloob pero sinabi ni Natsurong walang silbi yon dahil nagbabago rin ang panloob kasabay ng katawan.
Pero nang magsimula silang manuksong lalaban siyang walang suot ay sinabi ni Natsuru kay Akaning samahan siya sa pamimilit pumayag ito. Di nagtagal, nagkita si Natsuru at Akane sa lungsod at nagulat siya dahil nasa anyong babae si Natsuru kaya pinaliwanag nitong nagising na lang siyang ganun. Sinabi ni Akaning pupunta sila sa pamilihan ng mga damit at kaparehang panloob bago pumunta sa karaoke house para magpraktis ng kanyang pagkanta. Sa tindahan ng mga panloob, namangha si Natsuru sa dami ng mga flat shield kaya nagpasya siyang hayaan si Akaning pumili ng isusuot niya. Habang naglilibot, aksidenteng nabangga ni Natsuru si Shizukong nagtanong kung date yon. Nang kukumpirmahin na sana ni Akane ay pinutol siya ni Natsuru at sinabing namimili lang sila't binasag ang delusyon ni Akane. Sinabi niya kay Shizukong dahil pinipilit siya nitong sumali sa contest ay mag-aaksaya pa ng pera sa mga bagay na hindi kailangan. Dahil sa kabaitan ng malamig na puso ni Shizuko, nag-alok siyang tumulong na pumili ng papasok sa budget nito dahil sobrang kapos si Natsuru pero nagpumilit si Akaning siya ang pipili. Pinunto ni Shizukong mas mabuting siya na lang dahil pareho naman sila ng laki ng plat ni Akane kung saan hindi direktang sinasabing katamtaman lang ang kargada nito. Ipinilit pa rin ni Akaning isuot ni Natsuru ang kung anong pinili niya pero nang nasa fitting room na ay halos mamatay si Natsuru sa sobrang sikip nito. Pumasok si Shizukong dala ang mas malakit sinabi kay Natsurong tutulungan siyang isuot iyon. Ayaw ni Natsurong ipakita ang dibdib kaya agad niyang tinanggihan ang alok ni Shizuko pero sinabi ni Shizukong hindi siya matututo kung paano isusuot iyon kaya nag-alok siyang ipakita kung paano't sabay binuksan ang kanyang damit na ikinataranta ni Natsuru. Si Akaning parang NPCing nanonood ay biglang sinabing ipapakita rin kung paano isuot yon at bago pa mapigilan ni Natsuru, tinanggal na ng dalawa ang mga damit nila at ipinakita ang kanilang mga plat. Paglabas, tinukso ni Shizuko si Natsuru dahil sa inasal niya sa loob ng tindahan bago tanungin kung saan sunod na pupunta. Tinanong ni Natsuru at Akane kung plano lang talaga ni Shizukong sumama para sorpresahin sila at atakihin pero siniguro ni Shizukong wala siyang interes sa pakikipaglaban at sinabing may sorpresa siya para sa kanila. Lumalabas na ang sorpresa ay si Sakurang tinawagan ni Shizuko at pinapunta roon para kitain sila. Sa karaoke house, nagpasalamat si Sakura kay Shizuko sa pag-imbita pero sinabi ni Shizukong ideya yon ni Natsuru at nagpasalamat siya rito. Ipinatong niya ang songbook kay Natsuru at sinabing pumili ng kanta dahil gustong marinig ang boses nito. Sinabi rin ni Shizukong di na siya makapaghintay na marinig si Natsurong napaluhod sa hiya sa sulok. Hindi maintindihan ni Sakura kung bakit ganun si Natsuru kaya tinanong niya kung gusto nitong samahan siya pero tumutol si Akane at sinabing siya ang gagawa. Nag-away ang dalawang parang mag-asawa kaya iminungkahi ni Shizukong mag-solo silang lahat at si Natsuru ang pipili kung sino ang makakasama niyang kumanta. Pumayag ang mga babae roon kung saan unang kumanta si Shizukong pagkatapos ay sinundan naman ni Sakura at Akane. Habang kumakanta, naalala ni Natsuru ang pinadala ni Makotong postcard mula sa Republic of Chad. Sinabi nitong kumanta siya para sa mga lokal at napaisip si Natsuru sa lahat ng pagkakataong magkasama silang nagkaraoke kung saan pinupuwersa siya nitong makinig sa kanya habang pinipilit maging diva. Naputol naman ang mga alaala niya nang tanungin siya ng mga babae kung sino ang pipiliing pinakamagaling. Gayunpaman, ayaw niyang magsimula ng matinding gulong po problemahin, kaya naman sinabi niyang lahat sila ay magaling at hindi siya makapili. Nagpaalam si Shizukong dapat niyang sagutin ang isang tawag at sinabi naman ni Akaning kailangang magbanyo kaya naiwan si Natsuru at Sakura. Dahil sila na lang, hindi na nag-aksaya ng oras si Sakura at tinanong ang sagot nito sa tanong niya. Sa kasamaang palad, biglang kumislap ang bracelet ni Natsuru kaya tumakbo siya palabas at humawak sa pinto para di siya masundan ni Sakura. Hinila ni Sakura ang pinto pero nanatili si Natsuru hanggang makita siya ni Shizukong pinipigilan ang pinto kaya nakiusap siya ritong mag-transform upang mapanatili niya ang anyong babae at ginawa naman nito yun. Nang sigurado nang hindi siya babalik sa anyong lalaki, binitiwan na niya ang hawak sa pinto at bumagsak sa lapag ng tuluyang mabuksan ni Sakura ang pinto. Sa puntong yun naman saktong bumalik si Akane mula sa banyo kung saan nang makita niya ang eksena ay tinanong niya kung ano ang nangyayari. Pagbalik nila sa loob ng karaoke room, sinermona ni Akane si Sakura sa pamumuwersa kay Natsurong sumagot sa katanungan niya habang silang dalawa lang ang nasa kwarto. Nang atwiran si Sakura at sinabing walang karapatan si Akaning magselos pero giniit ni Akaning ginagawa lang niya yon sa kabustuhang maprotektahan si Natsuru mula kay Sakura dahil magkaibigan sila. Nang marinig ang sinabi nito, idineklara ni Sakurang sasali siya sa beauty contest kung saan dun sa entablado niya ipapahayag ang damdamin para kay Natsuru. Pinilit naman ni Akaning huwag magpatalo sa selos bago idineklarang sasali rin siya sa contest para protektahan si Natsuru mula sa uslak na si Sakura. Bago pa makapagsalita si Natsuru upang sabihing sumusobra na sila ay inanunsyo naman ni Shizukong sasali na rin siya sa contest.
Ang rason niya ay isa siya sa mga sikat na idolo ng eskwelahan at ayaw niyang maiwanan lalo na ngayong sumali na ang dalawang uslak. Dumaan ang sumunod na linggo ng paghahanda sa Cultural Festival at pinlano na ng mga kaklase ni Natchuru kung paano nila tutulungan si Natchuru at Akane sa beauty contest. Sinabi ni Natchurong hindi na nila kailangang tumulong roon pero iginiit ng mga kaklaseng kailangan nilang maging pinakamaganda dahil ang kalaban nila ay si Shizuko at Sakura. Bago pa man nila namalayan, hinubaran na sila ng mga kaklase nila ng uniforme at pinasuot ng iba't ibang damit para makunan ng litrato ni Kiki. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ng class rep ang pribadong mapagpapalitan at inalok silang magbihis pabalik sa uniforme. Sa loob ng palitan ay kinabahan si Akane dahil ayaw pa niyang ipakita kay Natchuru ang kanyang katawan pero siniguro ni Natchurong maginoo naman siya at sinabing tatalikod siya habang sila ay nagpapalit ng mga damit. Habang nagbibihis ay wala naman silang ideyang kinukunan sila ng video ni Kiki at ng vice class rep sa pagitan ng manipis na kortina dahil plano nilang ibenta ang footage sa mga uslak sa kanilang paaralan. Samantala, sa loob ay tinanong ni Natchuru si Akane kung pwede niyang kaibiganin si Sakura pero nainis si Akane at sinabing wala siyang interes kaya napaisip si Natchuru kung bakit sobrang galit ito kay Sakura. Nang buksan ni Sakura ang mga kortina at nagtanong kung bakit sila nakakulong sa loob ng palitan, ay niyakap ni Akane si Natchuru at sinabi kay Sakurang itigil na ang ugali niyang di nakakatuwa. Sinabi niyang walang masama kung magkasama silang nagbibihis kaya giniit ni Sakurang sasali rin siya sa kanila para magpalit. Pinaalala ni Akaning di siya miyembro ng kanilang klase, kaya hindi siya pwedeng makigamit roon kaya nainis si Sakura sa pagiging hadlang nito. Sa puntong yon, pagod na si Akane sa kabalbalan ni Sakura, kaya sinabihan niya itong tigilan na ang pag-uugaling parang uslak at maghanap ng ibang taong interesado sa kanya. Pero giniit ni Sakurang kaya niyang akitin si Natchuru, ngunit sinabi ni Akaning wag na siyang magpanggap dahil di naman yun ang gusto ni Natchuru. Ito na ang sumagad kay Sakura kaya tumakbo ito palayong parang tumakas sa kasal at siniguro ni Akane kay Natsurong poprotektahan siya. Kinagabihan, nakita ni Natsuru si Sakura habang pauwi pero di siya pinansin nito at nagpatuloy. Dahil di niya alam ang problema, sinubukan niyang makipag-usap rito pero nang tumingin siya kay Sakura ay napansin niyang may luha sa mga mata nito. Agad siyang nagpanik pero sinabi ni Sakurang ganun ang kinikilos dahil naalala niya ang isang hindi magandang pangyayari. Sinabi rin niyang masama ang araw niya dahil hindi siya pinayagan ni Akaning makasama ang babaeng Natchuru. Nang tanungin kung may nararamdaman ba si Akane para kay Natchuru, sinabi nitong magkaibigan lang sila at pinoprotektahan lang ni Akane. Sinabi din niya kay Sakurang naguguluhan ang babaeng Natchuru dahil di pa naranasang babae ang manligaw kaya hiniling niyang maglaan ng pasensya. Nang marinig ang mismong sinabi ay alam nitong parang baliw siya pero nagpasalamat si Sakura sa mga salita at sinabing nakatulong ang pag-uusap nila. Ngunit sinabi niyang di siya atras at gagawin ang lahat para mapasa kanya ang babaeng Natchuru dahil hindi siya papayag na magpatalo sa walang kwentang uslak na gaya nito. Matapos umalis, napansin ni Natchuru si Shizukong nakaupo at nang tanungin niya kung bakit siya nakikinig sa kanilang pag-uusap ay sinabi nitong nag-aalala siya kay Sakura. Sinabi ni Natchurong itigil ang pagkukunwaring may malasakit dahil siya ay isang ahas na nilagay sila sa mahirap na sitwasyon. Tinanong niya kung anong binabalak nito pero sa halip na sumagot ng maayos ay sinimulan niyang banggitin ang mga batang nakikialam sa mga pangmatanda. Paglaon ay dumating na ang araw ng Cultural Festival at habang nagsasaya ang mga estudyante, pumasok si Natchuru sa palitan ng damit para sa beauty contest. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Sakurang nakatayo sa gitna noon at nakasuot ng damit pangkasal. Ang uslak ay sobrang nabighani sa ganda ni Sakura at nagsimulang isipin ang kasal nila hanggang tinanong siya kung maganda ang kanyang suot. Nang kumpirmahin niya ito, nagpasalamat siya para sa papuri ngunit bago siya makapagsalita ulit ay inanunsyo ni Akaning ang mga kalahok na nakasuot na ng kanilang costume ay dapat nang pumunta sa tinakdang silid. Tinanong ni Sakura kung sinusubukan na naman niyang humadlang at pinaalala ni Akaning nangako siyang poprotektahan si Natchuru. Sinabi ni Sakura kay Natchurong makikipag-usap siya rito mamaya at sinabi ni Akaning naroon lang siya sa isang silid. Nang umalis ang dalawa, umupo si Natchuru sa bench malapit sa pinto, ngunit muntik na siyang mapatalo nang marinig ang boses ni Shizuko sa tabi niya. Tinanong niya kung bakit mahilig itong manggulo pero hindi siya sumagot at nagtanong kung ano ang balak kay Akane at Sakura. Umamin si Natchurong wala siyang ideya kaya sinabi ni Shizuko kung lumala ito ay siya na ang bahalang panagutin ang mga babae sa mga aksyon. Tumayo siya at sinabing gusto niyang magbihis kaya umalis na si Natchuru kahit na sinabi ni Shizuko pwede siyang manatili. Nagtipon naman ang mga estudyante upang panoorin ang contest at si Natchuru ang unang contestant na tinawag sa entablado. Nang maglakad siya sa entablado ay nagwala ang mga estudyante dahil nakasuot siya ng panlalaki.
Sinabihan siya ng emsing mag-perform pero dahil walang inihanda, nagdesisyon tong gamitin ang fire magic, ngunit napili ng MC ang pagkakataong yon upang ipaalam na ipinagbabawal ang paggamit ng apoy kaya napatungangan na lang. Biglang may mga manikang nahulog sa mga manonood bago inanunsyo ng MC ang pagpasok ni Sakura at nang maglakad na siya sa entablado ay nabaliw na naman ang mga nanonood. Nang huminto siya sa tabi ni Natsuru, nagsimula itong makipag-usap at doon napagtantong kasama siya sa gagawin nito. Nagdesisyon ng MCing gampanan ang papel bilang narrator at nagdagdag ng mga detalye sa nangyayari sa entablado. Matapos ang ilang sandali, sinubukan ni Sakurang halikan si Natsuru at hahalik na rin ito kung hindi lang gumambala si Akane roon. Dahil nagpakita siya sa kanyang camphor form, inanunsyo ng emsing ang estudyanteng si Akane ay umatras na sa contest. Tinutok ni Akane ang baril at sinabing itigil na ni Sakura ang pagsubok na mangagaw ng kasintahan ng iba. Pinrotektahan ni Natsuru si Sakura gamit ang katawan at sinubukang kausapin si Akane pero nagalit lang ito at nagsimulang magpaputok. Agad kinuha ni Natsuru si Sakurang parang bagong kasal at umiwas sa lahat ng bala, ngunit para sa MC ay nagpe-perform sila kaya siniguro nitong magbigay ng mga detalyeng hindi totoo habang nagpapatuloy sa narration. Matapos ibaba ni Natsuru si Sakura, sinabi niya kay Akaning para tong uslak at humiling na ibaba na niya ang baril. Bilang tugon sa hiling, sinimulan ni Akaning magpaputok sa kanya, kaya nahulog ito roon at habang tinitingnan nila ang isa't isa ay hinikayat ng mga estudyanteng maghalikan sila. Nagpanik si Akane, tinulak siya palayo kung saan napunit ang kanyang damit at pansamantalang naipakita ang kanyang buong katawan sa mga estudyante bago pa siya nakapagtakip. Dahil ang lahat ay nakatutok sa hindi sinasadyang palabas ni Natsuru, ay walang nakapansin na lumapit si Akane kay Sakura hanggang itinutok niya ang baril dito. Bago pa man makapagpaputok, nabuwal ni Shizuko ang baril nito gamit ang kanyang patalim at pagkatapos ay itinapon ang kapa kay Natsuru upang matakpan ang katawan. Nagpatuloy si Sakura sa acting at sinama si Shizuko sa palabas pero hindi ito tinanggap ni Akane kaya kinuha niya ang baril at pinaputukan si Shizuko. Maswerteng mahusay si Shizuko sa kanyang patalim kaya nang muli niya itong itinapon ay nahati ang mga bala. Ngunit tumanggi pa ring umatras si Akane at sinubukan pang magpaputok uli pero hindi siya pinayagan ni Shizuko at pinatulog silang lahat gamit ang patalim. Paglaon, nagising si Natsuru sa silid sa normal na katawan at natagpuan si Shizukong nakaupo sa tabi. Tinanong niya kung binihisan siya nito, ngunit ang tusong babae ay nang-asar, kaya nagtanong kung ang dahilan kaya siya pinalahok sa contest ay para mapahiya. Tiniyak ni Shizukong pumagit na lang siya dahil alam niyang hindi nito mapipigilan si Akane. Ibinaba niya ang ulo sa kahihiyan at nagpasalamat sa pagtulong ngunit sinabi niyang hindi sapat ang pagpapahalaga. Bago siya makapagtanong sa ibig sabihin nito, ay hinalikan siya ni Shizuko ilang segundo, matapos yon ay nanigas lang si Natsuru. Tumayo si Shizuko at sinabing sa susunod na mangyari yon ay dapat nilang gawing mas mabagal, ngunit binalaan siyang huwag ipaalam kay Akane. Tinanong ng uslak kung bakit dapat niyang itago ito at tinanong ni Shizuko kung handa na siyang pumunta kay Hades. Samantala, bagong labas si Makoto sa gusali ng paaralang nagrereklamong hindi niya mahanap si Natsuru nang mapansing may stuffed dog na nakahiga sa lupa sa tabi niya kaya nagpa siyang dalhin yun pauwi. Kinabukasan, nagkaroon si Natsuru ng panaginip na hinahalikan niya si Sakura pero biglang naging si Shizuko na puwersa siyang magising. Nagreklamo si Harakiring natutulog sa tabi niyang ginising siya mula sa pinakamaruming panaginip na naranasan niya pero ayaw makinig ni Natsuru sa baliw na uslak kaya sinimulan niyang hilahin ang bituka nito. Habang pinapahirapan ang manika, naamoy niya ang curry kaya tumingin siya sa bintana kung luto ba yon ng kapitbahay. Doon niya narinig ang katok sa kanyang pinto pero nang buksan ito ay si Makoto pala yun at nakita tong nakasuot lang ng apron na may dalang plato ng pagkain. Lumapit ang walang kahihiyang babae at sinabing dahil hindi ito mahanap sa paaralan kahapon ay nagpunta siya sa bahay nito upang kitain siya. Tinanong ni Natsuru kung paano nakapasok sa bahay ng walang susi at umamin siyang pinitik niya ang kandado at pagkatapos ay tinanong kung nasan ang mga damit niya. Tumingin si Makoto sa apron at sinabing hindi na siya nag-abala rito dahil hindi rin sigurado kung mas gusto nitong kainin ang curry o siya. Hindi makapaniwala si Natsuru sa kapal ng mukha ng babae kaya inalis niya ang pajama at ibinigay ito sa kanya. Paglaon, habang naghihintay sila sa bus stop ay di napansin ni Natsuru si Akane na nanonood sa kanila hanggang ituro ito ni Makoto. Nang mapagtantong nabisto, naglakad si Akane patungo sa kanila at nang marinig ni Makotong binanggit ni Natsuru ang pangalan ay kinumusta ito. Nagulat si Natsuru dito kaya tinanong niya kung magkakilala sila at ipinaliwanag ni Makotong dati silang magkapitbahay. Tinanong ni Akane si Makoto kung paano niya nakilala si Natsuru at sinabi niyang magkaibigan sila mula pa noong bata kaya lagi silang magkasama. Nang banggitin niyang nag-agahan sila ng magkasama, nagsimulang umikot ang ulo ni Akane kaya umatras siya at sinabing may pupuntahan pala siya bago tumakbo palayo.
Dahil sa kanyang reaksyon, tinanong ni Makoto si Natsuru kung may relasyon sila ni Akane pero tinanggi niya ito at sinabing kaibigan lang yon. Dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa uslak, tinanong niya kung totoong may relasyon siya sa sinasabing babaeng Natsuru dahil yon ang nakasaad sa school paper. Sinabi ni Natsurong lahat yon ay chismis at hiniling na wag maniwala sa lahat ng nakikita sa pahayagan. Tinanong niya kung mayroon tong kinalaman kay Sakura pero sa halip na tumanggi gaya ng ginawa sa iba, nanahimik siya't namula ng husto ng asarin siya ni Makoto dahil sa pagkakaroon ng crush kay Sakura. Hiniling ni Natsurong itigil na ito pero sinabi ni Makotong lagi lang naroon para damayan ito pag binasted siya ni Sakura. Habang patuloy sa pag-uusap, nagsimulang kumislap ang bracelet ni Natsuru kaya nagdahilan siya at tumakbo bago nito maipakita ang stuffed dog. Matapos mag-transform si Natsuru, pumunta na siya sa paaralan pero bago pa siya makapasok sa loob ay nilapitan siya ng baliw na triyong tinuturing siyang parang cash cow. Sinubukan ni Natsurong tumakas pero sinabi nilang dahil di pa tapos ang festival, dapat siyang makibahagi sa class activity. Dinala siya ng mga ito sa kanilang silid-aralang inayos upang magmukhang maid cafe at binihisan siya ng napakasikip na maid outfit. Nagreklamo si Natsurong sinasamantala siya para sa kanilang sariling interes, ngunit sinabi nilang ginagawa nila yon para sa ikabubuti ng buong klase. Bilang isa sa mga maid, dapat niyang paglingkuran ang mga customer, at ang una ay si Higashida, na sinubukang kumbinsihin itong makipag-photo shoot sa kanya. Dumating si Kiki at ipinakita ang presyo para sa mga larawan ni Natsuru, habang ang vice class rep naman ay nag-alok sa kanya ng tasa ng kape. Matapos inumin ni Higashida ang kape, agad niyang sinuka ito at tumakbo palayo dahil may nilagay ang babae rito. Pinaalam nila kay Natsurong may paparating na importanteng customer at dapat niyang asikasuhin ito dahil nagbayad ito ng malaki. Nagulat siya dahil yun ay si Shizuko at matapos nilang mabigay ang kape rito ay hiniling niya kay Natsurong umupo kasama siya. Agad siyang tumanggi sa alok nito pero nagreklamo si Shizukong di niya inaasikaso ang gusto ng amo kaya pinwersa siya ng mga babaeng umupo. Nang sila na lang, ipinaalam ni Shizuko kay Natsurong may bagong camphor pero sinabi niyang di pa ito nakita kaya hindi niya alam kung kaibigan ito o kalaban. Sinabi rin niyang iniisip niya ang teoryang lahat ng mga manikang ibinigay ni Sakura ay mga mensahero para sa mga moderator. Sinabi ni Natsurong di maaaring siya ang nasa likod ng paglikha ng mga bagong camphor pero sinabi ni Shizukong hindi imposible yon. Pagkasabing inaya niya si Sakurang samahan siya ay pumasok si Sakura sa cafe at nagsimulang humanga sa suot ni Natsuru habang binabanggit kung gaano ito kaperpekto. Kahit si Shizuko ay sumang-ayon at sinabing mas mabuti kung makakagawa siya ng mga fire magic kaya napaisip siya kung anong plano nito. Nang banggitin ni Shizuko ang mga manika, sinabi ni Sakurang paborito niya ito dahil sa kakaibang mga itsura. Paglaon, sinabi ni Shizuko kay Sakurang dahil si Natsuru ang maid sa araw na yon ay maaari siyang utusan sa kahit ano. Nagsimulang mag-isip si Sakura, ngunit sinabi ni Shizukong di na dapat pilitin ang limitadong utak na magtrabaho ng sobra't sinabing hilingin na lang ang halik. Inirekomenda pa niyang humanap sila ng bakanting silid para hindi sila maabala ng iba kahit alam ni Natsurong ipinapahiwatig nito ang halik nila sa dressing room. Nang yumuko si Sakura para sa isang halik ay umatras si Natsuru at sinabing mas gusto niyang humiling ito ng ibang bagay. Sumang-ayon si Sakura at humiling na mag-date sila sa natitirang bahagi ng araw kaya ginugol nila ang natitirang oras sa pagbisita sa mga booth at pagsubok sa iba't ibang laro. Matapos makakuha ng ice cream, nagpaumanhin si Sakura upang makipag-usap sa kaibigan at habang naghihintay si Natsuru, napansin niyang may babaeng nakatingin pero di ito inintindi dahil tinawag siya ni Sakura. Sa loob ng haunted house, hinawakan ni Sakura ang kamay niya at pinigilan siyang bitawan itong tila isa siyang duwag na uslak na madaling gulatin. Habang naglalakad sa pasilyo, may nagsimulang maghagis ng mga kutsilyo kay Natsuru pero nakaiwas siya sa tamang oras. Nang makita niya ang salarin, napansin niyang may suot itong pulang bracelet, kaya hinabol niya ito nang tumakbo kung saan naiwan si Sakura sa likuran. Tumakbo ang babae palabas ng gusali ng paaralan, at nang nahabol siya ni Natsuru, ay sinimulan niyang umatake gamit ang espada. Habang naiiwasan niya ito, sinabi ng babaeng walang magagawa upang makawala dahil naglakbay siya sa buong mundo at nakakuha ng maraming skill. Doon niya napagtantong yun si Makoto kaya sinubukan niyang makipag-usap ngunit hindi siya binigyan ng tsansa. Maswerteng dumating si Akane sa tamang oras at iniligtas siya bago maipadala ni Makoto pabalik sa langit. Sinabi ni Akane ritong kung nais niyang makuha ang kanyang partner, dapat itong dumaan sa kanya bago bitawan si Natsuru at atakihin ito. Kailangan ni Natsurong gumamit ng fireball upang pigilin sila at pagkatapos nun ay sinabi niya kay Makotong kumalma. Nagulat si Makotong kilala siya nito, ngunit bago makagawa ng anuman ay dumating si Shizuko at ginamit ang mga kadena sa punyal upang itali siya.
Inutusan niya si Akanit na tsurong bumalik sa orihinal na anyo, kaya ginawa nila ito't nawalan ng malay si Makoto mula sa pagkabigla ng mapagtantong nakikipaglaban kay Natsuru sa oras na yon. Paglaon, ang tatlo ay nakatayo sa harap ni Shizuko sa opisina at tinukso ni Makoto si Natsuru sa pagiging camphor bago tanungin si Shizuko kung bakit pinigil ang laban kahit magkaibang grupo naman. Sinabi niya nilabas nila ang pansamantalang kasunduan dahil may dapat siyang malaman at pagkatapos ay ipinaalala niya kay Natsurong iniwan niya si Sakurang mag-isa kaya hinanap niya ito't natagpuan siya sa bubong. Humingi ng tawad si Natsuru dahil iniwan siya at ipinaliwanag na may mahalagang bagay na inasikaso kaya sinabi ni Sakurang kung gustong makabawi ay dapat tong magpalipas ng gabi sa bahay niya. Kinabukasan, pinanood ni Harakiri si Natsuru habang nagbibihis at tinanong kung makakaisa na ngunit sinabi ni Natsurong inaya ni Sakura ang babaeng bersyong magpalipas ng gabi sa tahanan nito. Nang lumabas siya ng bahay kasama si Harakiri sa kanyang balikat, nagulat siya nang makita si Shizuko at Akaning nakatayo sa harap ng bahay. Tinanong niya kung bakit sila naroon at sinabi nilang sasamahan ito papunta sa bahay ni Sakura. Nang mapagtantong walang magagawa upang kumbinsihin silang wag na, hinayaan na niya ito't sabay-sabay na silang umalis ng bahay. Habang naglalakad papunta kay Sakura, nagreklamo si Akaning gusto ni Sakurang solohin si Natsuru dahil nais nitong gumawa ng kung ano. Ngunit hindi pinansin ni Shizuko at Natsuru ang kanyang walang kabuluhang mga sinasabi dahil mas interesado si Natsuru sa totoong plano ni Shizuko. Sinabi niyang may gusto lang siyang suriin sandali at maaari lang niya yung gawin sa bahay ni Sakura. Pagdating nila sa tahanan ni Sakura, hindi ito natuwang makita si Akane pero hindi niya ito pinakita at pinapasok sila sa loob ng bahay. Pagpasok ay nagulat sila nang makita ang marami pang mga kakaibang manikang nasa paligid ng buong bahay. Matapos silang alukin ng inumin, iminungkahi ni Sakurang maglaro sila at nang inalok niyang ipakita kung paano ito laruin ay pinigilan siya ni Akane at sinabing hindi na kailangan yon. Agad nilang sinimulan ng laro kung saan nagkapareha si Akane at Shizuko kaya kinailangan nilang kumain ng candy. Kahit na nag-atubili si Akane ay sinabi ni Sakurang di siya maaaring umatras kaya ipinasok niya ang candy sa bibig ni Akane at pagkatapos ay sinimulan nila itong kainin ng dahan-dahan. Sa huli, hinila ni Shizuko si Akane pababa at hinalikan ng maubos ang candy at magdikit ang bibig. Pagkatapos nito, sinubukan ni Sakurang pakainin ng candy si Natsuru kasama siya ngunit iginiit ni Akaneng kailangan nilang maglaro muna bago sila maging magkapareha. Nang matapos nila ang ikalawang round, nakapareha ni Natsuru si Akane pero habang kinakain ang candy ay sinadya nitong maputol yon para hindi niya ito mahalikan. Tinanong ni Akane kung bakit ito ginawa't ipinaliwanag nitong mas mabuti kung hahalikan ang gusto. Ipinagpatuloy nila ang laro ngunit di masaya si Sakurang hindi siya nakapareha ni Natsuru kahit isang beses kaya sinubukang baguhin ito. Napansin ni Akane ang ginagawa niya at sinabing di yon maaari sa patakaran kaya nagpa siya tong tapusin ang laro. Sinabi nitong may nais siyang ipakita kay Natsuru at dinala sila sa silid na puno ng iba pang kakaibang manika. Walang lakas ng loob sila Natsurong sabihin ritong maaari na siyang dalhin sa Arkham Asylum kaya nakinig sila habang siya ay nagsasalita tungkol sa mga manika. Ginamit ni Shizuko ang tsansang tanungin si Sakura kung alin ang pinakamahalaga kaya kinuha niya ang sunog na leon at pinakita sa kanila. Habang ipinapaliwanag kung paano nagsimula ang hilig sa mga ito, tinanong ni Makoto si Natsuru kung bakit hindi siya umuwi. Doon naglabas si Makoto ng malaking palayok ng curry at sinabing kumain kasama siya. Habang kumakain, tinanong ni Sakura si Natsuru kung magpapalipas ng gabi sa bahay pero tulad ng lagi, humagit na si Akane sa pag-uusap at sinabing kung gagawin niya yon ay parang panghihimasok yun sa kanya. Sinabi ni Sakurang maaari siyang umalis kung ganon pero sinabi ni Akaneng di hahayaang gumawa si Sakura ng kung ano kay Natsuru. Habang nagtititigan sila, kumuha si Shizuko ng curry at ibinuhos ito sa ulo ni Natsurong naging dahilan para tumalon si Makoto sa kanya't akusahan siya ng pagsasayang ng pagkain. Pagkatapos, iminungkahi ni Shizukong dalhin ni Sakura si Natsuru sa banyo upang matanggal ang lahat ng curry. Masaya si Sakura sa ideya't matapos ipakita kay Natsuru ang banyo at kung saan naroon ang lahat ng kailangan ay iniwan na niya itong mag-isa. Sinimula ni Natsurong maghubad ngunit huminto siya nang maalalang nasa anyong babae pa rin kaya nagpa siyang bumalik sa tunay na anyo. Sa kasamaang palad, yun ang sandaling bumalik si Sakura at sinabi ang isang bagay kaya naghintay siyang umalis ito pero patuloy itong naghanap ng rason para bumalik. Napagtanto ni Natsurong sinusubukan nitong masilip siya na walang suot kaya nagpa siya tong maligo sa kanyang anyong babae. Habang naliligo siya, napansin nitong bumalik si Sakura at nagsimula na ring mag-alis ng damit kaya tumalon siya sa bathtub. Doon niya narinig si Akaneng sinusubukang paalisin si Sakura, ngunit matigas ang ulo nito at di umalis hanggang subukan ni Makotong pumasok sa banyo, kaya nagpa siya ang parehong magtulungang pigilan siya.
Habang nangyayari ang lahat, bumalik si Shizuko sa silid ng mga manika upang pagmasdan ang sunog na leon. Paglaon ng lahat maliban kay Shizuko ay nakapajama na, tinanong nito kung sino ang swerteng matutulog sa tabi ni Natsuru. Dahil sa tanong ay nagsimula uling magtalo ang mga babae kaya sa huli ay pinatulog si Natsuru sa silid ng manika. Habang nakahiga, hindi niya maiwasang isipin kung gaano ka-cute si Sakura sa buong araw bago siya tuluyang makatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya't natagpuang bumalik sa normal na anyo, kaya sinubukan niyang magbago, ngunit huminto siya nang marinig na bumukas ang pinto. Nalaman niyang si Sakura ang pumasok nang pumunta ito sa kama, at sinabing masaya siyang sila na lang bago nito, simulang idampi ang kanyang kamay sa likuran nito. Sinubukan ni Natsurong wag hayaang maglakbay ang kamay nito sa kanyang dibdib pero inakala ng uslak na nahihiya lang siya. Gayunpaman, napansin niyang mas maikli ang buhok nito, ngunit bago pa siya makapagtanong ay biglang pumasok si Akane at nagsimulang magpaputok ng baril. Hiniling ni Natsurong tumigil siya pero tumanggi ito't sinabing gagawin lang yon pag wala na ang uslak. Agad nag-transform si Natsuru upang maprotektahan si Sakura mula sa pag-ulan ng mga bala at natuklasan niyang nahimatay ito dahil sa gulat. Nagpasya siyang gumamit ng Tok no Jutsu pero patuloy na nagpaputok si Akane hanggang sa tumigil ito at sabihing makinig sa sasabihin niya. Pero bago makapagbigay ng salita, ang Dark Knight Sword loling may lilang buhok ay binasag ang bintana. Ipinakilala ng babae ang sariling si Rika bago sila atakihin gamit ang sandatang tulad ng talim ni Shizuko. Sinubukan ni Natsuru at Akaning atakihin ito, ngunit madali siyang nakaiwas hanggang dumating si Shizuko at binuwal ang sandata sa kamay. Nang sabihin niya sa babaeng mayroon siyang mga tanong para sa kanya, nagpaalam ito at tumalon sa bintana. Matapos umalis, pinunto ni Natsuru ang puting bracelet at creepy kong sinabi ni Shizuko sila ay kumikilos na ngunit wala nang sinabing iba pa. Paglaon, matapos malagay ni Natsuru si Sakura sa kama at humingi ng tawad sa kabuluhan ay dumating si Shizuko. Tinanong niya si Natsuru sa nangyari kay Sakura bago ang pag-atake, ngunit tiniyak niyang walang nangyari sa pagitan nilang dalawa at umalis. Sa sumunod na linggo, hiniling ni Shizuko kay Natsurong makipag-date, ngunit nag-alinlangan siya dahil iniisip niyang may balak tong gawin sa kanya. Tiniyak ni Shizuko wala siyang ibang plano, kaya nagkaroon siya ng ideyang sinusubukan nitong maghanda ng bitag sa puting camphor na umatake sa bahay ni Sakura, kaya pumayag siya. Habang nag-uusap ay napansin ni Natsurong pinapanood sila ni Masumi at bago siya makapagsalita ay tumakbo na ito. Nagsimula siyang magreklamong marahil ay ibubulgar nito sa buong paaralan na sila ay nagde-date pero hindi na bahala si Shizuko at sinabi sa kanyang huwag mag-alala tungkol doon. Habang sinasabi niya ito, si Masuming papunta sa newsroom ay bigla namang nagpasyang mali ang pagkakarinig niya sa mga pinag-uusapan ni Shizuko at Natsuru. Sa araw ng kanilang date, naghanda si Shizuko ng mga bento box at naligo bago umalis upang kitain si Natsuru. Nang magkita na sila ay pinunto nitong maaga siyang dumating at sinabi nitong ayaw niya kasing maranasan ang masama nitong topak. Hinayaan ni Shizuko ang sinabi nito at naglakad pero nang mapagtantong naglalakad siya sa likod na parang aso ay sinabi niya ritong maglakad sa tabi niya. Sinabi ni Natsurong di yun totoong date, ngunit nang mapagtantong dapat pa ring husayan ang kasinungalingan ay sumunod siya. Nagmungkahi si Shizukong pumunta sa aquarium at habang nakatayot nagmamasid sa mga pating, nawala si Natsuru sa konsentrasyon at nag-isip kung aatakihin sila roon kaya di niya napansin ang papalapit na pating hanggang sa nagulat siya. Dito'y nahulog siya kay Shizuko at tinukso siya nito dahil sa pagiging takot pero tinanggi niya ito sapagkat ayaw niyang magmukhang duwag sa harap nito. Nagpatuloy sila sa pagbisita sa iba pa at pagtingin sa iba't ibang isda, ngunit ang lahat ng naisip ni Natsuru ay kung gaano ito kasaya kung ang kasama ay si Sakura. Nang dumaan sila sa gift shop, hiniling ni Shizuko kay Natsurong bilhan siya ng regalo para maalala ang date. Hindi na intindihan ni Natsuru kung bakit kailangan ng regalo mula sa hindi totoong date, ngunit bumili pa rin siya ng kung ano. Habang paalis, hinawakan ni Shizuko ang kamay ni Natsuru at ang unang naisip niya ay itaboy ito, ngunit nang maalala niyang ito ay para sa palabas ay hinayaan na lang niya ito. Tinanong niya kung dapat magpatuloy sa paglalakad sa kanyang lalaking anyo at sinabi ni Shizuko kung sila ay aatakihin ay kaya niya itong harapin kahit mag-isa. Di nagtagal, narinig niya ang pagkulo ng tiyan ni Natsuru kaya minungkahi niyang umupo at kumain ng inihanda niya para sa kanila. Nang umupo sila, sinubukan ni Shizukong pakainin si Natsuru at nahulog siya sa ibabaw nito kaya kumain siya at humiling na umalis na siya. Pagkatapos, hiniling ni Shizuko kay Natsurong ilagay ang braso sa kanyang ginawa rin, ngunit nagreklamong para silang magkasintahan. Sinabi ni Shizukong walang problema at kailangan niyang tiisin yon dahil ang pangarap niyang babae ay di kailanman papayag na gawin niya ang ganun. Tinanong niya kung bakit sobrang gusto si Sakura at sinabi nitong wala siyang dahilan dahil hindi niya mailarawan ang mga nararamdaman.
Sumang-ayon si Shizuko, ngunit sinabing maliban kung makipag-date ay hindi niya ito tunay na makikilala. Tinanong ni Natsuro ang ibig sabihin nun, ngunit hindi siya sumagot at naisip lang ang insidenteng nangyari sa bahay ni Sakura. Ngunit sinabi niya ritong siya ay naguguluhan sa kung ano ang plano ng mga moderator na yung nagpadala sila ng puting camphor sa kanila. Sinabi niyang pagod na siya sa pagiging pain sa laro nila't nais malaman kung bakit dapat maglaban. Nang mapagtantong hindi sumasagot si Natsuro, tumingin siya sa direksyon nito't napansing natutulog pala. Kalaunan, nagising si Natsuro mula sa panaginip na may kasintahan siya at napagtantong nakahiga siya kay Shizuko. Agad siyang umalis at nang bumukas ang mata nito, tinanong niya kung may ginawa siyang masama, ngunit pinunto ni Shizukong natulog din siya, kaya imposible yun at pagkatapos ay minungkahi niyang umuwi na sila. Nang makarating sa fountain kung saan unang nagkita, tinanong ni Shizuko kung nais siyang ihatid nito pauwi, ngunit tumanggi siya at sinabing dapat na ring umuwi. Habang nag-uusap sila ay biglang sumulpot si Makoto, ipinadala siya sa dingding pagkatapos siyang sipain sa mukha. Nagtaka si Natsuro sa problema niya at tinanong nito kung ba't siya nakipag-date kay Shizuko nang di pinapaalam, kaya sinabi niyang hindi yon date pero lalong pinalala ni Shizuko ang sitwasyon nang sabihing nag-enjoy siya sa date. Nakiusap si Natsurong sabihin niya ang totoo nang magsimula tong manakit uli, pero sinabi ni Shizukong tutulong lang kung casual siyang tatawagin. Sinunod ni Natsuro ang hiling pero nagpatuloy pa rin tong date, yung lalong kinagalit ni Makoto, kaya giniit niyang yun ay isang bitag upang ilabas ang puting camphor. Sinabi ni Shizukong hindi niya ito sinabihan na yun ang kanilang ginagawa, kaya napagtanto ni Natsurong niloko siya nito upang makadate siya. Matapos umalis, tinawag siya ni Makoto na isang salawahan at binigyan siya ng factory reset na nagpadala sa kanya sa dingding. Paglaon sa silid, sinabi ni Natsuro kay Harakiri ang nangyari pero sa halip na damayan ay tumawa lang ang manika sa kanya kaya tinapon ito ni Natsuro sa basurahan. Habang sinusubukang intindihin kung ba't niloko ni Shizuko, ay biglang pumasok si Akane sa silid at tinanong kung ba't nakipag-date kay Shizuko. Ipinaliwanag ni Natsurong niloko siya nito at ipinaalala sa kanyang si Sakura lang ang gusto niya. Tinanong siya ni Akane kung sakaling hindi si Sakura ang makakasama niya ay sino pa at matapos mag-isip ng kaunti ay sinabi niyang maaari din namang makasama ito. Nang marinig ito ay labis na natuwa si Akaning nag-transform sa kanyang camphor form at sinimulang magpaputok roon, ngunit nang tumigil siya, sinabi niyang dahil nakipag-date kay Shizuko ay dapat rin siyang lumabas kasama nito. Iminungkahi niyang pumunta sila sa pool o sa beach dahil papalapit na ang tag-init at nangakong pababagsakin ang panga nito pag nakita siya sa swimsuit. Dumating ang araw ng kanilang date at sobrang nagagalak si Akaning makasama si Natsuro ng buong araw at gabi, ngunit habang nakikinig siya sa mga bagay na gagawin nila, napagtanto niyang ang sumasagot sa kanya ay si Shizuko. Nagtaka si Akane nang mapansin niyang naroon din si Makoto at tinanong kung paano nila nalaman kung nasaan sila. Sumagot si Makotong walang lugar sa mundong mapupuntahan si Natsurong hindi niya kayang hanapin at sinabi naman ni Shizukong yun ay isang lihim. Binanggit ni Makoto kay Natsurong umiti nang mapansing malungkot ito kaya sinabi nilang nagdala sila ng espesyal na bisita para sa kanya. Nainis naman si Akaning ang espesyal na bisita ay si Sakura, ngunit mas interesado itong malaman kung nasaan ang babaeng Natsuro. Tiniyak ni Shizuko sa kanyang ang babaeng Natsuro ay papunta na at sasali sa kanila kaya nagtungo sila sa pool. Sa pool ay lumabas ang mga babaeng nakabikini, ngunit hindi napansin ni Natsuro ang kahit sino sa kanila dahil nakatuon lang siya kay Sakura. Napahanga ito sa kanyang magandang katawan at pinuri siya, ngunit kahit na nagpasalamat ito sa papuri ay tinanong niya si Shizuko kung nasaan ang isa pang Natsuro. Inaya niya itong lumangoy ngunit tumanggi siya at sinabing di siya marunong lumangoy at gustong magpaturo kay Shizuko. Masaya si Akane at Makotong tinanggihan siya, kaya inaya na lang tong lumangoy kasama nila, ngunit nang mapansin nilang tinitingnan lang niya si Sakura ay iniwan na nila ito at sinubukan ang iba't ibang bagay. Paglaon, sumama sila kay Natsuro sa recliner at habang tinutukso ni Makoto si Akane ay sumali si Shizuko at Sakura. Ngunit naisip ni Shizukong magandang ideyang tuksuhin si Natsuro sa harap ni Sakura kaya umupo siya sa tabi nito at dinikit ang kanyang mga plat. Nagselo si Akane at ginawa rin yon kung saan di komportable si Natsuro sa naging plat sandwich pero si Sakura ay sumuporta lang sa kanila. Sinabi ni Shizuko kay Natsurong samahan siya sa kabilang bahagi ng park upang makita ang isa pang Natsuro, ngunit bago umalis ay napansin nila si Sakurang binabati ang tatlong babaeng dumaan sa kanila. Nang bumalik sila, si Natsuro ay nasa kanyang babaeng anyo, ngunit hindi siya komportable sa kanyang suot. Nakita ito ni Sakurang labis na natuwa at nakiusap na turuan siya nito kung paano lumangoy. Tinanong ni Natsuro kung bakit hindi siya nagpaturo sa lalaking Natsuro at sinabi nitong yun ay isang utak hanging uslak kaya naman nanlumo si Natsuro sa mga narinig.
Sa huli, dinala ni Natsuru si Sakura sa pool upang turuan siya, ngunit inisip niyang imbitasyon yung kumapit sa kanya tulad ng isang koala sa sanga. Muling nagselo si Akane at sinubukan ring kumapit, ngunit nagresulta lang ito sa pagtatalo ng dalawat siya ang nasa gitna. Pumasok si Shizuko at niligtas siya sa pagsasabing may pupuntahan sila, kaya umalis siya sa pool at sumama sa kanya. Nalaman niyang gusto pala nitong bumili ng kung ano pero binigay niya ang maling direksyon, kaya nagdesisyon tong magtanong na lang. Kaso ay hindi niya napagtantong pumasok siya sa bitag hanggang sa atakihin siya ng mga babaeng bumati kay Sakura kanina. Nang siya ay napalibutan na, ipinakilala nila ang mga sarili bilang Sayaka, Ryuka, at Hitomi at sinabing nakita na si Rika. Sinabi rin nilang ang mga moderator ang nag-set up ng lahat ng yon, ngunit bago pa sila makapagsalita ay nagpaputok si Akane ng isang halos tumama na kay Natsuru. Agad siyang nagalit rito at sinabing kung hindi niya kayang kontrolin ang baril ay hindi siya dapat humawak nito pero giniit nitong bumaril siya upang iligtas ito. Nang sinubukan ng mga babaeng pumagitna ay halos nayari sila matapos masabihan ng mga itong huwag makialam. Sinabi ng mga babaeng huwag silang maliitin dahil lugi sila sa bilang kaya sinabi ni Shizukong kakarating lang na naroon siya upang ipantay ang laban. Inamin din niyang ginamit niya si Natsuru bilang pain para lumabas sila at sinabing marami siyang tanong para sa kanila. Hindi sila pinayagan ng mga babaeng magsalita pat ang isa ay gumamit ng magic at naglunsad ng beam sa kisaming nagdulot ng pagkasilaw sa sandaling yon at nang makakita uli ay wala na ang mga puting camphor. Kinagabihan, bumalik si Natsuru sa silid matapos sabihin kay Sakurang ang babaeng Natsuru ay babalik kapag nagsimula ang fireworks display. Magagalit na si Akane dahil doon nang pumasok ang kanilang mga stuffed animal sa silid at basang-basa dahil naligo ang mga uslak. Sobrang nainis si Natsurong piniga ang tubig mula sa mga ito at sinampay para matuyo sila. Habang nakabitin, sinabi nitong gusto niyang talakayin ang mga puting camphor at tinanong kung nakipag-ugnayan ba ang mga moderator pero sinabi nilang hindi. Habang nagsasalita, tumunog ang telepono sa silid at pagkatapos sagutin, sa silid naman ni Makoto ay nagpakita si Shizuko ng halik sa tasa bago ito ibinigay kay Natsurong tila gusto ng pumanaw. Dahil sa mga kilos ay tinanong ng mga babae kung anong meron sa kanila at iginiit ni Natsurong mali ang iniisip nila. Ipinakita ni Shizuko sa kanila ang keychain na binili nito para sa kanya nung kanilang date at inamin ding naghalikan sila sa cultural festival. Agad pinagsabihan ni Makoto si Natsuru dahil sa pagtatago ng ganon kahalagang impormasyon kaya hinalikan siya ni Shizuko sa harapan ng lahat. Ang pagkabigla sa halik ay nauwi sa pagkahimatay ni Akane, kaya sinamantala ni Sakura ang tsansang ayain si Natsurong lumabas dahil may nais siyang sabihin. Habang nasa pasilyo, inipit siya nito sa pagitan ng mga braso at sinabi ritong samahan siyang manood ng fireworks. Tinanong ni Natsuru kung hindi ba nila antayin ang iba at sinabi niyang sapat na ito para sa kanya kaya pumayag na rin siyang sumama rito. Dinala ni Sakura si Natsuru palayo at mula sa mga bakanting mata nito ay malinaw na nasa ilalim siya ng hipnotismo. Sa silid ng mga babae, sinubukan ni Shizukong gisingin si Akane pero inisip niyang si Natsuru ito at sinubukang halikan. Nang mapagtanto ang pagkakamali, tumalon siya ngunit nagpa siya ang delusyonal na ang paghalik kay Shizuko ay tila indirektang paghalik kay Natsuru kaya nais niyang magpatuloy. Dahil nakapikit ang mata, hindi niya napagtantong hinahalikan niya ang itim na bunny imbis na si Shizuko nang makita ang kanyang pagkakamali ay kinuha niya ito at inihagis sa basurahan. Pagpasok ni Makoto sa silid, ipinaalam niya agad sa kanilang wala si Sakura at Natsuru sa kanilang mga silid kaya iminungkahi ni Shizukong hanapin ito bago pa sila atakihin ng mga puting camphor. Samantala, sa hardin ay pansamantalang bumalik sa ulirat si Natsuru at nagsimulang magtanong kung ba't nakatingin si Sakurang parang siya ang lalaking pangarap. Tinanong niya kung nababahala ito sa kanyang pagtingin at sinabi nitong hindi naman niya yun alintana kaya lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay. Habang sinusubukang unawain ang kakaibang kinikilos, inilagay nito ang kamay sa pisngi niya at tinanong kung ano si Shizuko rito. Sa ibang dako, si Shizuko, Makoto, at Akane ay nagtipon sa mga nanonood ng fireworks display matapos mabigong hanapin si Sakura at Natsuru. Iminungkahi ni Shizukong maghiwalay sila pero tumanggi si Makoto at sinabing kung sino ang makatagpo kay Natsuru ay marahil susubukang gumawa ng kung ano rito. Tiniyak ni Akaning hindi siya tulad ni Shizukong kumilos na parang taga Red Light District nang halikan niya si Natsuru sa silid. Tinanong ni Makoto si Shizuko kung bakit interesado sa uslak na si Natsuru kung maaari namang makuha ang sinumang nais. Inamin ni Shizukong wala siyang pakialam sa mga lalaki pero sinabing may kung ano kay Natsurong nag-udyok sa kanyang kunin ang atensyon nito. Nagreklamo si Akaning parehong nakakalamang si Shizuko at Makoto pagdating kay Natsuru, ngunit nang maalala niyang sinabi nitong siya ang type ay nagsimula itong umiting parang uslak.
Pinilit siya ni Shizuko't Makotong sabihin kung bakit nakangiti kaya kinwento niya ito't matapos marinig ay nagpasya silang maghiwalay. Sa hardin, tinanong ni Sakura si Natsuru kung mahal niya si Shizuko't sinabi nitong hindi kaya nakiusap siyang dapat itong mahulog sa kanya dahil ayaw niyang sirain nito ang kanyang mga plano. Sinubukan ni Natsurong tumanggi kaya sinabi ni Sakurang kung gagawin ang hinihiling ay bibigyan niya ito ng gantimpala. Itinulak siya nito palayong nauwi sa kanyang pagbabagong anyo kasabay ng pag-atake ni Makoto roon. Bumalik si Natsuru sa ulirat nang humingi si Makoto ng paliwanag kung anong ginagawa nito kay Sakura, ngunit sinabi niyang wala siyang ideya sa sinasabi nito dahil nag-isa lang siya. Inakusahan siya ni Makotong nagsisinungaling at tumuro kay Sakura pero nang di ito nakita, sinabi ni Natsurong marahil ay may tama siya. Bigla namang dumating si Akane at nagsimulang barilin si Natsuru habang inaakusahan ding may ginagawang masama kay Sakura. Hindi maunawaan ni Natsuru kung bakit biglang nagbago ang mga babae, ngunit bago makapagpaliwanag na wala siyang ginagawang masama ay tinutukan siya ni Shizuko ng kutsilyo. Paglaon, bumalik sila sa hotel at habang naglalakad patungo sa mga silid ay nakita nila si Sakurang lumabas ng kwarto. Nang makita sila, humingi siya ng tawad sa hindi pagtupad sa kanyang pangakong manood ng fireworks kasama ito dahil naligaw siya matapos mamili. Nagulat si Natsurong makita siya kaya tinanong niya kung nasa hardin ba ito kanina at nang sinabi niyang naroon din ay sinabi nito sa iba pang mga babaeng hindi siya nagsisinungaling. Minungkahi naman ni Sakurang pumunta sila sa paliguan at pumayag ang lahat. Nang makapasok sa silid si Natsuru at Akane, inalis niya ang mga stuffed animal at inilagay sa kama bago tanungin ni Akane kung bakit hindi pumuporma sa kanya. Inamin niyang naiinggit siya sa atensyong ibinibigay nito kay Sakura at sa iba pa at nakiusap ritong halikan siya. Nakatitig lang si Natsuru sa kanya kaya tumingkayad ito't sinubukang humalik pero ginambala sila ni Harakiring sinabi kay Natsurong buksan ang TV. Ngunit sa sumunod na sandali, tumunog ang telepono at nang kunin niya ito ay si Shizuko ang nasa kabilang linya't sinabing magkita sila sa paliguan ng mga babae at ibinaba na ito bago pa siya makapagreklamo. Doon ay sinubukan ni Natsurong huwag tumingin sa mga babaeng nasa paligid pero lumitaw si Sakura sa likod at niyakap siya. Habang nahihirapan siyang makawala rito, si Makotong nakatayo sa tabi ni Akane ay inagaw ang tuwalya niya. Pinalitan niya si Sakura habang si Akane naman ay dinakma ito kaya nagpumiglas siya hanggang sa makawala at makarating sa kinaroroonan ni Shizuko. Lumapit si Shizuko at idinikit ang plat rito habang tinatanong kung ano ang ginawa niya kay Sakura nang umalis sila sa silid. Biglang naging bakante ang mata ni Natsuru bago makapagsalita. Dumating si Sakura kaya umalis si Shizuko at habang pinapanood tong umalis ay pinaalala niya kay Natsuru ang pinangako. Nang pumasok si Akane at Makoto ay tinanong nila si Sakura kung nasaan si Natsuru at Shizuko at sinabi niyang umalis ang mga ito. Samantala, pumunta si Natsuru sa silid ni Shizuko at sinubukan ang kung ano kaya tinanong niya kung ba't nagbago ang isip nito. Sinabi ni Natsurong tanggapin na lang ito at tumigil sa paglaban, kaya hinalikan niya ito't nilagay ang kamay sa isang plat. Sinabi nitong siya ang unang tao na sinang-ayunan niyang gawin ang ganon pero tinanong rin kung bakit ito nagpa siyang habulin siya. Umamin si Natsurong si Sakura ang nag-udyok rito, kaya hinataw niya ito't sinabing hindi niya gusto ang ganon kung saan ginawa lang ito dahil may nag-udyok sa kanya. Sa loob ng silid ni Sakura, sinabi niya sa mga puting camphor na dapat nilang tapusin sila Shizuko. Kinabukasan, habang nagtitipon sa lobby ng hotel, ay sinabi ni Akane kay Natsurong dinala siya ni Shizuko sa silid matapos mawalan ng ulirat sa hallway. Dumating si Sakura at Shizuko at nang maglakad na sila palabas ay hinawakan ni Sakura ang balikat ni Shizuko at sinabi ritong lunukin ang kanyang dangal pero nang humarap ito ay wala na si Sakura sa kanyang tabi. Gayunpaman, alam ni Shizukong may planong masama ang babae kaya di siya naniwala nang sabihin nitong wala siyang sinabi. Ilang araw matapos nilang makabalik, inimbitahan ni Shizuko si Natsuru sa bahay at ipinakita ang nasunog na leong kinuha mula sa bahay ni Sakura. Tinanong ni Natsuru kung ba't kinuha ang pinakamahalagang stuffed animal pero hindi siya tumugon at sinampal ito para magising. Nang magkamalay, inutusan siya ni Shizukong sabihin kay Natsuru kung bakit nilikha ang mga camphor at bakit pinaglalaban. Ipinaliwanag ng leong sa malayong galaksi, dalawang makapangyarihang puwersa ang nasa walang katapusang laban para makontrol ang galaksi. Sinabi niyang ang mga moderator lang ang maaaring pumagitna't sinabi ring ang manalo sa alinmang panig ng mga mandirigma ay nangangahulugang ang nilalang na kinakatawan ang mamumuno sa lahat. Hinawakan ni Natsuru ang leon at pinilit na magpaliwanag pa pero bumalik ito sa pagtulog at sinabi ni Shizukong naniniwala siyang may kinalaman si Sakura sa moderator, ngunit tumanggi itong maniwala roon. Dahil tila walang ibang opsyon para patunayang si Sakura ay mapanlinlang na bruha, dinala siya ni Shizuko sa silid at itinulak sa kama.
Tinanong ni Nachuro kung bakit ito ginagawa't sinabi niyang nais lang ibalik ang mga alaala nito sa nangyari nung gabi ng fireworks display kaya hinalikan niya ito. Doon bumalik ang kanyang mga alaala't habang nakahiga ay sinabi ni Shizuko ang tungkol sa dating camper na namatay sa laban at nais niyang maghiganti para sa kaibigan bago makiusap ritong tulungan siya. Matapos umalis sa bahay ni Shizuko, pumunta si Nachuro kay Sakura dahil nais malaman kung ba't ginawa ang lahat ng yon. Pero tinawag niya itong utak hangin at sinabing dahil nabigo siyang gawin ang kanyang iniutos, ay naging tinik na sa kanyang tagiliran si Shizuko. Lumayo si Nachuro mula rito, ngunit sinundan siya nito at sinabing kinamumuhian niya ang mga lalaki bago siya gawing babae. Sinabi niya ritong patuloy na mamuhay bilang babae sa tabi niya at sumalit lumaban para sa kanya imbis na kalabanin siya. Kinabukasan, nagkita si Akane, Makoto, at Shizuko sa paanan ng hagdan patungo sa bubong ng paaralan at bawat babae ay nagulat nang makita ang isa't isa dahil naniwala sila kay Nachuro. Pagdating sa rooftop, natagpuan nilang walang naroon ngunit naramdaman ni Shizukong malapit na silang atakihin at binalaan ng iba. Umiwas ang mga babae sa tamang oras upang maiwasan ang ataking nilunsad ng isa sa mga puting camphor at habang nakaharap sa isa't isa, hiniling ni Shizuko at ng iba pang sabihin ng mga ito kung sino ang nag-uutos sa kanila. Sinabi ng mga puting camphor na kung gusto nilang malaman ay dapat silang talunin kaya ginawa nila yon, ngunit bago nila mapilit na magsalita ang mga babae ay dumating si Nachuro at inatake sila. Sinubukan ni Akane at Shizukong magtulungan at mahuli siya ngunit pinigilan sila ni Sakura. Tinanong ni Shizuko kung ano siya dahil alam niyang hindi ito camphor pero sinabi ni Sakurang di nila yon malalaman maliban kung matatalo siya. Ngunit di siya nagbigay ng sapat na oras para makakilos ang mga ito bago atakihin at nang magising ay nakakadena na sila. Ibinunyag ni Sakura sa kanilang ang mga puting camphor ay nilikha upang tapusin sila dahil nagkaisa sila at sinisira ang kanyang mga plano. Sinabi rin niyang kung mananatili si Nachurong lalaki ay mananalo sila pero kung babae ay siya ang mananalo. Ito ang rason kung bakit niya kinumbinsi si Nachuro sa panig dahil alam niyang pipiliin nitong manatiling lalaki sapagkat mahalaga sila rito. Sinabi niyang iniwan silang buhay upang si Nachuro ang tumapos sa kanila pero nang lapitan sila tangan ang fireball ay napansin nito ang keychain ni Shizuko at bumalik siya sa ulirat. Nagulat si Sakurang na kaya nitong makawala mula sa kanyang kontrol at sinubukan niya muling makuha ito ngunit sinabi ni Nachuro sa kanyang kahit may gusto pa siya rito ay hindi siya kakampi sa mga katulad nito. Nagalit si Sakura at sinubukang atakihin ang mga babae pero nakatakas si Shizuko at sumalag kaya inutusan niya ang mga puting camphor na tapusin sila. Pumuwesto sila Shizuko at naghanda laban sa mga puting camphor habang ang kanilang mga mensahero ay nakasuporta. Nang mapagtanto ni Sakurang malapit na siyang matalo, sinubukan niyang kunin si Nachuro sa halik pero hindi siya pumayag at bumalik sa lalaking anyo kaya sinampal siya nito. Napansin ng mga babae ang nangyayari at binato ang kanilang sandata kay Nachuro at pinaatras naman ni Sakura ang mga camphor. Matapos umalis, pinagalitan ng mga babae si Nachuro sa pagtatangkang halikan si Sakura sa kabila ng lahat pero pinunto niyang tumakas na ito. Sinabi nilang wala silang pakialam at isa-isang humalik rito at pagkatapos ay sinubukan tong hikayating gumawa ng higit pa. Pagdating ng bisperas ng Pasko, nagising si Nachuro at nakitang nagpalit sila ng katawan ni Harakirit nang hilingin ritong humanap ng paraang mabalik sa kanilang mga katawan ay nagbihis si Harakirit umalis. Habang ipinagdiriwang ang kanyang bagong kalayaan, nakatagpo siya ng iba pang mensaherong nalipat din ang katawan sa mga camphor. Nagpasya silang pumunta sa restaurant dahil yun ang unang pagkakataong naramdaman nilang kailangan palang kumain. Samantala, si Shizuko, Akane, at Makoto ay pumunta kay Nachuro sa katawan ng kanilang mensahero at sinubukang bumuo ng plano upang maibalik ang mga katawan nila. Sa ibang lugar, natapos ng mga mensahero ang hotpot at malapit nang umalis ng hindi nagbabayad kaya pinwersa sila ng staff na mag-perform sa show para sa mga mensahero. Pagkatapos ng palabas, nakita nila si Sakurang inaya sila sa kakaibang amusement park pero sa bawat emosyon at sakit na naranasan ay naramdaman din ito nila Nachuro kaya nagtaka sila kung anong ginagawa ng mga mensahero sa kanilang katawan. Sa park, nakatagpo ng mga mensahero ni Sakura si Higashidang nagpakilala ng mga kahina-hinalang laro na tila gustong-gusto ng mga mensahero. Pagkatapos, tumakbo si Sakura sa kapilya at inaming may nararamdaman siya para sa iba't ibang mga babae. Ang class rep ni Nachuro, vice class rep, at si Kiki ay lumitaw namang nakabihis madret sinabing dapat niyang bayaran ang mga kasalanan. Ngunit bago nila ito mahila sa mga plano ay lumabas ang mga mensahero sa dingding at sinabi sa kanyang dumating sila upang iligtas siya. Tinanong ni Sakura kung bakit nila ipapahamak ang mga sarili para sa kanya at sinabi nilang siya lang ang tanging tao sa mundong minahal sila. Ang emosyonal na sandali ay pinuto ng class rep at ng kanyang alalay kung saan sinabi nitong hindi nila ibibigay si Sakura sa kanila.
Sumugod ang mga mensahero dito, ngunit natisod si Harakiri sa batot na hulog at nang pumunta ang iba upang tingnan siya, inamin nitong naramdaman niya ang sakit kaya nagpalitan sila ng suntok para lang maaliw. Paglaon, nagpaalam sila kay Sakura at sumakay sa magic sledge ni Santa, ngunit sa huli ay makikitang ang pagpapalit ng katawan ay naganap lang sa isang kwentong pampaskong binabasa sa isang bata.